Bumagsak si Celeste Salazar mula sa mataas na tanawan. Ulo ang unang tumama sa matigas na gilid ng kahoy. Isang malakas na pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng Antipolo. Sa ilang metro ang layo, nakatayo si Mira, walang emosyon sa mukha. Si Dennis naman, mabilis na tumakbo pababa. Ganito kasi ang nangyari, mga kaibigan. Antipolo, 2017. Malamig ang simoy ng hangin sa gabi. Tahimik ang subdivision na tinitirhan nina Mira Salazar at Dennis Decano, mag-asawa sila. Si Mira ay 26, isang nurse sa private hospital sa bayan. Si Dennis naman ay 28, isang financial advisor. Bago pa lang silang kasal, halos isang taon pa lang silang nagsasama. Maayos ang buhay nila sa labas. Palaging nakangiti si Mira kapag may bisita. Si Dennis naman, palakaibigan at magalang. Pero may utang si Dennis, malaki. Hindi alam ni Mira kung gaano kabigat ang problema ng asawa niya. Ayaw kasing magsabi ni Dennis, gusto niyang patunayan na kaya niyang magtagumpay. Pero sa totoo lang, hirap na siya. Isang araw, humingi si Mira ng tulong sa ina niyang si Celeste Salazar. Si Celeste ay 47. Maganda pa rin kahit may edad na elegante siyang manamit at laging maayos ang itsura. Hiwalay na siya sa asawa. Madalas siyang pinupuri ng mga lalaki sa ganda at tikas niya. Nang isang pagkakataon, sabi ni Mira, "Ma, baka pwede kang tumira muna sa amin. Puro night shift ako ngayon sa ospital. Si Dennis, mag-isa lagi sa bahay." Para daw may magluto para kay Dennis tuwing umaga. Pumayag si Celeste. Sa una, maayos ang lahat. Tumulong siya sa mga gawaing bahay. Naging magaan ang kilos niya. Magiliw siya kay Dennis at palaging may magandang salita para sa manugang. Pero habang tumatagal, may napapansin si Dennis. Iba ang tingin ni Celeste sa kanya. May mga sandaling tila masyadong malapit, masyadong matagal ang tingin. Nang isang gabi, pagkatapos ng hapunan, nagpaiwan si Dennis sa kusina. Uminom naman si Celeste ng alak. "Tahimik ka ngayon," sabi ni Celeste. "Nakakapagod ba sa trabaho?" "Medyo," sagot ni Dennis. "Ang daming kliyente, akala nila kaya kong ayusin lahat." Tumingin si Celeste sa kanya at ngumiti. "Alam mo, kamukha mo ang dati kong asawa nung kabataan niya. Ganyan din siya. Laging gustong mapahanga ang iba. Laging takot magkulang." "Hindi ako natatakot, ma," mabilis na sagot ni Dennis. "Gusto ko lang maging mabuting asawa sa anak niyo," tugon ni Dennis. Lumapit si Celeste sa kanya. "Oh, ang biyenan." Naamoy ni Dennis ang alak pero pati ang pabango ng biyenan niya. "Minamahal ka ni Mira," sabi ni Celeste. "Sobra pa sa kaya niyang ipakita." Pero Dennis, hinawakan ni Celeste ang braso niya. "Dapat mahalin mo rin ang sarili mo. Sandaling haplos lang iyon." Pero parang nabuhay ang dugo ni Dennis isang bagay na matagal nang natutulog. Mag-isa kasi lagi siya sa kama tuwing gabi. Tapos may mabigat na problema. Nang bigla na lang hinalikan siya ng biyanan niya. Hindi naman nakapagpigil si Dennis sa tawag ng laman ng mga sandaling iyon. At doon na naghubad si Celeste at bembangan na nga ang mga sumunod na nangyari. Ayon pa sa kwento ni Dennis sa mga barkada nito na magaling daw umibabaw ang kanyang biyanan at parang ngang sabik na sabik iyon na makipagbembangan. Rumaos ang dalawa ng gabing iyon at naka 2 rounds pa nga daw sila. At nang matapos ang gabi na yon, lumipas ang ilang araw. Akala ni Dennis, tapos na iyon. Akala niya pagkakamali lang, pero hindi pa niya pinutol. At si Celeste, hindi rin lumayo. Tuwing gabi, habang si Mira ay nasa ospital na nagtatrabaho, si Dennis at Celeste ng kanyang biyanan na nasa iisang bubong ay parang mag-asawa na sa kanilang ginagawang kababuyan. Si Mira, abala pa rin sa trabaho. Madalas pagod. Umuuwi ng hating gabi o madaling araw na. Akala niya, tulog ang asawa at ina. Hindi niya alam may nangyayari sa dalawang nakalaswaan habang wala siya. Minsan, habang naliligo si Mira sa umaga bago mag-duty, si Dennis at Celeste ay nasa kusina, nagkakape. May mga sulyap, may mga bulong. Lahat ng iyon, hindi nakikita ni Mira tuloy ang trabaho ni Mira sa ospital. Mahirap ang schedule, kulang sa tulog. Pero tinitiis niya para sa pamilya. Lagi siyang excited umuwi para makita si Dennis. Lagi siyang nagpapasalamat sa ina niya. Hindi niya alam
na ang nanay niya ay siya ng anay na sumisira sa bahay nila mismo ng asawa niya. Pero isang araw, habang nag-aayos ng labahan, naamoy ni Mira ang polo ni Denise. May ibang amoy, pabango, pamilyar. Amoy ng pabango ng kanyang ina. Napaisip siya pero mabilis niyang inalis ang duda. Siguro niyakap lang siya ni mama kanina. Bulong niya sa sarili. Ayaw niyang pag-isipan ng masama ang sariling ina o ang asawa niya. Pero hindi lang iyon ang huli. Minsan habang kumakain silang tatlo ng hapunan, napansin ni Mira na nagkakatitigan si Dennis at ang mama niya. Sandaling tinginan lang pero tila may ibig sabihin. Mabilis ding nag-iwasan ng tingin ang dalawa. Okay lang kayo? Tanong ni Mira. Ngumiti lang ang ina. Oo naman anak. Napagod lang siguro si Dennis sa trabaho. Tumango si Dennis. Oo, medyo toxic lang sa opisina. Umiling si Mira at ngumiti na niwala siya. Mahal niya ang asawa niya. At tiwala siya sa ina niya. Pero sa loob-loob niya, parang may kakaiba. Hindi niya pa kayang tawagin iyon na hinala. Pero nararamdaman na niya ang lamig. Yung tipong hindi mo maipaliwanag. Pero alam mong may mali. Sa mga sumunod na linggo, mas lumala pa ang relasyon ni Dennis at ng kanyang biyenan. Hindi na ito basta tago. Naging matapang sila sa loob ng bahay. Tuwing wala si Mira, para silang magkasintahan. Minsan, sa sala. Minsan pa nga ay sa kusina na sila mismo nagbibimbangan. Walang kaalam-alam si Mira sa kababuyang ginagawa ng ina niya at ng kanyang asawa. Pero nang minsan, madaling araw na siya umuwi mula sa ospital, tahimik ang bahay. Dumiretso siya sa kwarto nila ni Dennis. Wala roon ang asawa niya. Nagtaka siya. Tinawag niya ito. Dennis? Lumabas si Dennis mula sa banyo. Anong ginagawa mo? Tanong ni Mira. Hindi ako makatulog. Nagbanlaw lang ng muka. Sagot ni Dennis, umiling si Mira. Hindi na siya nagtanong. Pero may naramdaman siyang kakaiba. Parang may tinatago. Pero gaya ng dati, inilihim niya sa sarili ang duda. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Ilang araw pa ang lumipas, napansin ni Mira na laging may mensahe ang kanyang ina sa gabi. Minsan, habang nag-charge ang phone ni Dennis, may dumating na text mula kay Mama Celeste. Still awake? Napakagat-labi si Mira. Tiningnan niya si Dennis. Nakaupo ito sa sala, tahimik na para wala lang. Gusto niyang magtanong pero pinili niyang manahimik. Baka may kailangan lang si Mama, bulong niya sa sarili. Pero hindi natigil doon. Napapansin na niya ang mga sulyap, ang katahimikan sa hapagkainan. Parang bang may ilangan na nangyayari. Hindi na masaya ang bahay nila. Parang laging may awkward. Isang Sabado ng umaga, habang naglalaba si Mira, may nakuha siyang damit ni Dennis, isang t-shirt. Nang ilapit niya ito sa ilong niya, naamoy niya ulit ang pabango ng kanyang ina. Maya-maya, dumating si Andy. Ang matalik niyang kaibigan, napansin ni Andy na tahimik si Mira. Uy, okay ka lang ba? Tanong niya. Ewan, sagot ni Mira. Pakiramdam ko, may tinatago si Dennis pero hindi ko alam kung anong eksakto. Hindi siya ganong tao. Alam mo, Mira, sabi ni Andy, minsan yung pinakapinagkakatiwalaan natin, sila rin ang kayang manakit sa atin. Huwag mong baliwalain ang pakiramdam mo. Tumango si Mira, pero sa loob-loob niya, ayaw pa rin niyang paniwalaan. Hindi si Dennis, at lalong hindi si Mama, ang gagawa ng kahayupang ganon. Bulong pa niya sa sarili, pero sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mga tanong, ang pabango, ang mga sulyap, ang mensahe sa gabi, at ang mga palusot ni Dennis. Pero dumating ang pagkakataon. Dapat ay hanggang hating gabi ang duty ni Mira sa ospital. Pero nag-volunteer ang isang kasama niya na pumalit sa huling ilang oras. Kaya umuwi si Mira ng mas maaga. Gusto niyang sorpresahin si Dennis. Miss na niya ang asawa niya. Tahimik siyang pumasok sa bahay, madilim ang sala. Madilim ang kusina. Pero bukas ang ilaw sa itaas. Umakyat siya ng dahan-dahan. May naririnig siyang tawanan. Isang babae, isang lalaki. Pamilyar ang boses nila. Boses ni Dennis at tawa ng kanyang ina. Nanginginig ang kamay ni Mira habang hawak ang seradura ng pinto, dahan-dahan niyang binuksan. At doon niya nakita si Dennis, walang saplot. Ang kanyang ina, nasa kama niya, magkayakap. Sa mismong kama nilang mag-asawa, hindi makapagsalita si Mira. Para siyang binagsakan ng langit at lupa.
Nanatiling nakatayo si Mira sa pintuan. Parang huminto ang oras. Hindi siya makahinga. Nakita niyang bumangon bigla si Dennis at ang kanyang ina. Pareho silang gulat. Parehong natakot. "Mira!" sigaw ni Dennis. "Anak, makinig ka muna." Sigaw ni Celeste. "Putang ina nyo!" sigaw ni Mira. Nangangatog ang boses niya. "Sa kama ko? Sa kama namin? Kayong dalawa?" Puyos ng galit ni Mira. Napaatras siya, parang binaril, umiiyak, nanginginig, hindi makapaniwala. Ang asawa niya, ang nanay niya, magkasama, hubad, sa kwarto nilang mag-asawa. "Please, Mira," habol ni Dennis habang bumangon. Tinakpan lang niya ng kumot ang sarili. "Huwag mo akong lalapitan," sigaw ni Mira. Tumakbo siya palayo, umiiyak siyang bumaba, humihikbi ng malalim. Nakabuka ang mga palad, nanginginig ang buong katawan. Si Dennis nakahabol sa hagdan pero hindi makalapit. "Hindi namin sinadya," iyak ni Celeste mula sa taas. "Huwag kang magsinungaling," sigaw ni Mira pataas. "Sinadya nyo yan paulit-ulit. Sa likod ko, sa bahay ko, mga hayop kayo." Gusto siyang hawakan ni Dennis pero sinampal siya ni Mira ng malakas. "Huwag mo akong hahawakan. Nadidiri ako sa'yo." Natahimik si Dennis. Umiiyak naman si Celeste. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, lumingon si Mira. "Wala na. Hindi ko kayo kailangan." "Sa buhay ko," sigaw niya. Umakyat siya sa kwarto. Mabilis na nag-impake ng damit. Hindi niya alam kung saan pupunta. Basta ang alam niya, hindi siya pwedeng manatili roon sa bahay na ng kababuyan ng sariling ina at asawa. Pagbaba niya, hinarang siya ni Dennis sa may pinto. "Please, Mira, huwag kang umalis. Ayusin natin to. Pwede tayong mag-therapy. Gagawin ko ang lahat." Tumitig siya sa asawa. "Therapy? After mong kantutin ng nanay ko? Gagawin mong normal to? Hindi ako tanga, Dennis. Tabihan mo na lang siya habang buhay." Tumabi si Dennis. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Para siyang basang sisiw. Wala na ang dating kumpiyansa. Umalis si Mira. Lumabas ng bahay, wala siyang pakialam kung nakapajama siya. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanya. Sa labas, umambon. Patinawagan niya si Andy para sabihing makikitulog muna siya sa kaibigan. "Pumunta ka na rito," sagot ni Andy. Pagdating niya kina Andy, yakap agad ang inabot niya. Wala pa siyang masabi. Tahimik lang siya, nanginginig at basang-basa. Ilang araw na si Mira nakikituloy kina Andy. Tahimik lang siya sa unang gabi. Hindi siya umiiyak. Hindi siya nagsasalita. Pero gising siya buong magdamag. Sa loob-loob niya, paulit-ulit ang tanong, bakit nila yun ginawa sa kanya? Pero ang alam lang niya, hindi niya ito matatanggap na walang kapalit. Hindi sapat ang pag-alis. Hindi sapat ang pagtakbo. Isang araw, habang wala si Andy, binuksan ni Mira ang kanyang laptop. Nagsimula siyang magbasa. Nang research ito sa kwento ng pagtataksil, mga kwento ng paghihiganti. Lahat binasa niya, tahimik, kalma. Pero galit pa rin siya sa nangyari. Kinabukasan, bumalik siya sa bahay nila. Wala doon si Dennis at ang kanyang ina. May susi pa siya, binuksan niya ang pinto. Tahimik ang loob, parang walang nangyari. Pumunta siya sa kwarto. Binuksan niya ang drawer ni Dennis. Andun ang mga papeles, bank statements, contracts ng mga kliyente. Kumuha siya ng litrato. Lahat, detalyado. Alam ni Mira na may mahigpit na patakaran ang kumpanya ni Dennis. Kapag may ebidensya ng mali sa pera, tanggal agad sa trabaho. Dumiretso siya sa bahay ng ina niya. Sa labas lang siya, sa loob ng kotse. Pinanood niya ang kanyang ina habang nagdidilig ng halaman, nakadamit pa ng maayos. Parang walang nangyari. Lalong uminit ang ulo ni Mira. Simula noon, araw-araw na niyang sinusundan si Celeste. Sa palengke at pag magsusumba ito, lahat ng galaw pinapansin niya, pinipikturan, sinusulat ang detalye. Hindi pa niya alam kung paano niya gagamitin ang mga ito pero sigurado siyang may silbi lahat ng ginagawa niya. Lumipas ang isang linggo. Tumatawag si Dennis, sunod-sunod. Hindi sinasagot ni Mira, nagte-text. "Mira, please, kausapin mo naman ako. Nagsisisi ako. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Patawarin mo ako, please." Tumatawag din ang ina niya. Nagpadala ng email. Binlock ni Mira ang email address ng ina niya. Isang hapon, sinimulan na niya ang unang hakbang. Nagpadala siya ng anonymous email sa kumpanya ni Dennis. May mga attachment, mga larawan ng bank statements na tila may kahina-hinala. May notes pa siya sa gilid. Naka-highlight ang mga numero. Walang pangalan, walang pirma.
pero sapat para magduda ang kumpanya. Sunod, nagpadala siya ng mga litrato ni Dennis at Celeste sa mga kamag-anak, mga pinsan, mga tiyahin, mga kaibigan ng pamilya. Walang caption, walang paliwanag, litrato lang. Pero sapat na ang mga iyon para magsimula ang chismis maya-maya. Sunod-sunod ang tawag ni Dennis. Minsang galit, minsang nagmamakaawa. "Mira, anong ginagawa mo? Malapit na akong matanggal sa trabaho," salita ni Dennis. Pero tumawa lang si Mira dahil ang totoo gusto niyang sirain ang buhay ng asawa. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik lang si Mira sa labas pero sa loob niya, tuloy-tuloy ang galit. Hindi pa siya kontento sa mga chismis at gulo na nagsimulang kumalat, parang hindi pa yun sapat para sa kanya. Ang gabi, nag-send siya ng mensahe para kay Dennis at para sa kanyang ina. Pareho niyang sinend. Sinabi nito na gusto na niyang makipag-ayos kinabukasan matapos ang palitan nila ng mensahe. Nagkita sina Mira, Dennis at Celeste sa isang maliit na restaurant sa Antipolo. Pagdating ni Celeste, nakangiti siya. Malamig ang hangin at parang wala ng bakas ng gulo. Si Dennis naman, may bakas ng kaba pero pilit nagiging magaan ang loob. Si Mira, tahimik pero kalmado ang muka. Umupo silang tatlo. May ilang minuto ng katahimikan. Pero nang umorder na sila ng pagkain, nagsimula silang mag-usap ng mahinahon. "Gusto ko lang matapos to," sabi ni Mira, mahinang tono. "Tama na ang galit, gusto kong ayusin ang pamilya natin." Tumango si Dennis, halatang gumaan ang loob. Si Celeste naman, napangiti at nagsabi, "Oo anak, ayusin natin simula ulit." Kumain sila ng payapa, walang sigawan, walang tensyon. Sa labas, tila humina ang ulan. At pagkatapos kumain, "Maglakad-lakad muna tayo parang dati para maiba ang hangin." Pumayag si Mira at pumayag din si Dennis. Kaya nagdesisyon silang mamasyal kinabukasan, parang selebrasyon ng pagkaayos. Kinabukasan, maliwanag ang araw, nagkita sila muli. Ngayon mas magaan ang aura. Nag-drive sila paakyat sa isang mataas na bahagi ng Antipolo. Isang tanawing tahimik, malamig at hindi puntahan ng maraming tao. May overlooking, may railing at may mahabang kahoy na pathway na parang lumang boardwalk. Parang normal ang lahat. Nagkukwentuhan, nagpipicture-picture minuto-minuto. Parang bumabalik ang dati nilang samahan. "Ang ganda dito," sabi ni Celeste habang nakatanaw pagdating nila sa bandang gilid. Tumawa si Dennis. "Buti naman pumayag kayo na lumabas." Si Mira tahimik pero mahinahon. "Deserve nating lahat ng fresh air," sabi niya. Naglakad sila papunta sa dulo ng tanawan. Nauuna si Celeste, sumunod si Dennis. Nasa likod si Mira, medyo may distansya, malamig ang simoy ng hangin. Patahimik na ang paligid. Pagdating nila sa bandang gilid, tumigil si Celeste para kumuha ng litrato. Humawak siya sa railing. "Ang taas pala talaga dito," sabi ni Celeste habang nakatanaw. "Dahan-dahan ka dyan, mama," salita ni Dennis. Lumapit si Mira, mabagal ang hakbang at tahimik. Tapos, ang nangyari, biglang napasigaw si Celeste. Mukhang namali siya ng hakbang. At nadulas ito, isang mabilis na sigaw na naputol sa ere. Napasigaw din si Dennis nang makita niyang nalaglag na ito. Sa isang iglap, narinig nila ang malakas na pagbagsak. Tumama ang ulo ni Celeste sa matigas na bahagi ng kahoy sa gilid ng tanawan. Dumulas ang katawan niya pababa at nanigas si Dennis, ang unang sumigaw at tumakbo pababa. "Mama! Mama! Tulungan niyo kami!" Nang makita niya ito, kinapa niya ang pulso. May dugo sa gilid ng ulo. Walang malay si Celeste. Si Mira, nakatayo lamang sa di kalayuan, hindi umiiyak, hindi sumisigaw. Tahimik lang siyang nakatingin sa ina niya. May dalawang naglalakad na tao sa dulo ng pathway na tumakbo. Para tumulong, isang lalaki ang tumawag ng ambulansya. Walang sino man ang nakakita kung paano mismong nadulas si Celeste. Walang CCTV, walang testigo sa mismong segundo ng insidente. Ang tanging nakita ng mga dumating, isang babae na bumagsak. At si Mira, nakatayo, hindi gumagalaw. Parang hindi alam kung ano ang gagawin. Sa ospital, idineklara siyang dead on arrival. Yun ang buong salaysay ni Dennis sa korte, sapagkat sa police report, iisa ang tanong, nadulas ba si Celeste o may ibang kamay na tumulak sa likod niya bago siya bumagsak? Pagkatapos ng insidente sa mataas na tanawan, si Mira
Tahimik lang na nakatayo sa gilid habang sinusuri ng mga investigador ang lugar. Wala siyang emosyon. Wala ring paliwanag. Pero sumama siya sa mga pulis nang hindi nagrereklamo. Dahil siya ang unang sinisi at siya daw ang may motibo na gawin iyon. Sa kanyang ina sinampahan agad si Mira ng kasong homicide ng mga tita niya mismo matapos magsalaysay si Dennis. Ayon sa kanya, nagirian daw ang mag-ina bago bumagsak si Celeste at nakita raw niyang hinawakan ni Mira ang braso ng ina sa gitna ng pagtatalo. Pero sa mismong araw ng investigasyon, lumitaw ang mga problema. Walang CCTV sa lugar, walang testigo na nakakita sa eksaktong segundo ng pagbagsak. May ilang nakarinig ng sigawan pero walang nakakita ng tulak. Ang marka sa braso ni Celeste ay hindi malinaw kung galing sa sapilitang paghila o sa pagkadulas niya. Bago bumagsak, dumating ang forensic team. Ayon sa kanila, ang anggulo ng pagkadulas, ang direksyon ng pagbagsak, at ang taas ng kahoy na gilid ay posibleng aksidente. Hindi rin nila makumpirma na may pananadyang nangyari. Sa korte, tumindig si Mira, kalmado, walang galit, walang luha. Ang statement niya simple, nagkainitan kami. Humakbang siya paatras, nadulas siya. Hindi ko siya itinulak. Wala silang ebidensyang kayang sumalungat doon. Tumugma ang forensic report sa pahayag ni Mira. Walang marka ng sapilitang pagtulak. Walang pasa o sugat na pwedeng sabihing hinawakan ng marahas. Ang huling hakbang ni Celeste ay posibleng misstep. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, hindi sapat ang hinala. Need proven intent or at least reckless action. Sa kaso ni Mira, kulang sa malinaw na ebidensya. Kaya matapos ang ilang buwang hearing at pagsusuri, binasa ng hukom ang hatol. Hindi napatunayan ng lampas sa makatwirang pag-aalinlangan na sinadya o naging pabaya si Mira Salazar sa pagkamatay ni Celeste Salazar. Dahil dito, siya ay pinawalang sala. Sa huling balita sa mag-asawa, dahil may kaya naman sila sa buhay, ibinenta nila ang bahay nila sa subdivision at pinaghatian na lamang ang pera. Si Dennis Decano ay kumabilang bayan na sa Maynila dahil hindi na rin sila nagkabalikan ni Mira. Si Mira naman ay nag-abroad bilang nurse at doon na nagtapos ang kwento ng kabuktutan at panloloko.